Mga kaibigan, magandang araw. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang nakakaintriga na senaryo na nagaganap sa mundo ng 2026. Ano kaya ang mangyayari kung ang isang Amerikanong military strategist ay makatuklas ng isang bagay sa Pilipinas na bubura sa lahat ng nakasanayan niya? Ang kuwento ng paano kung na ito ay humahamon sa ating geopolitical na imahinasyon. Ang ating bida sa kwento ay si Michael Brennan, isang veteranong strategist sa Pentagon na nakatuon sa pag-aanalisa ng silangang Asya sa loob ng 3 dekada. Sa simula ng kwento, lagi niyang binibigyang diin ang relasyon sa China at UK at nakikita lamang ang Pilipinas bilang isang simpleng breakwater o paderharang. Gayunpaman, dahil sa isang pangyayari, ang pananaw na ito ay babaliktarin ng husto. Ito ang tinatawag nating perspektiba ng bangketa ng Pasipiko, the Sentinel of the Pacific. Maaaring pamilyar sa atin ang pananaw na ito. Kapag tiningnan natin ang mapa, makikita natin ang arkipelago ng Pilipinas bilang isang napakalaking pader na humaharang sa karagatang Pasipiko mula sa malawak na kontinente ng Asya, isang permanenteng depensa sa kanlurang dagat ng Pilipinas West Philippine. Ang madiskarteng pagkabigla na nararamdaman ng isang banyagang eksperto sa unang pagkakataon na makita ang pananaw na ito ay hindi lang kathang-isip. Sa kuwento, lumipad si Brennan sa Maynila at nakilala si Captain Ramon Monching Reyes ng Hukbong Dagat, Philippine Navy at si Dr. Elena Ramos, isang eksperto sa geopolitics. Doon, natuklasan niya ang tunay na kahulugan ng tinatawag na unang depensa. First Defense. Hindi ito tungkol sa isang panlabas na pagpapalibot tulad ng sa tradisyonal na Quad, kundi ang katotohanan na ang Pilipinas mismo ang literal na linyang iyon, at ito ang kuta ng labanan. Nakalakip sa kuwento ang tunggalian kay G. James, isa sa mga lobbyist na patuloy na nagtutulak na ang UK sa pamamagitan ng AUKUS, ang sentro ng Indo-Pacific. Nagdrama si Brennan at sumigaw, 30 taon tayong nagkamali, at pinunit ang sarili niyang ulat. Ang dramatikong tagpong ito ay sumisimbolo sa pagtaas ng kahalagahan ng Pilipinas sa kasalukuyang sitwasyong pandaigdigan. Oo, sa katotohanan nakikialam din ang UK sa pamamagitan ng AUKUS, ngunit sa heograpiya, hindi maikakaila ang Pilipinas ang ground zero. Nilalayo ng kuwentong ito na ilarawan ang heograpikal na kapalaran na ito at ang muling pagtatasa ng potensyal ng Pilipinas ang kakayahan nito sa depensa, ekonomiya, at teknolohiya sa pamamagitan ng mga mata ng isang analyst. Tama iyan. Partikular na binibigyang diin sa kwento na ang Pilipinas ay hindi lamang bansang pinoprotektahan, kundi isang kapareha na may kakayahang lumaban. Paano nagbago ang mapagmataas na pananaw ni Brennan na ang Pilipinas ay isang maliit na kaalyado sa pagitan ng malalaking kapangyarihan sa pamamagitan ng pakikipag-usap niya sa mga lokal? Iyan ang pinakamalaking puntong mapapanood sa senaryong ito. Totoo, madalas na may malaking agwat sa pagitan ng pananaw ng dayuhan at ng pananaw ng lokal. Abangan natin ang mga huling yugto ng kuwento kung paano haharapin ni Brennan ang katotohanan ng Pilipinas habang inuugnay niya ito sa alaala ng kanyang namatay na anak, si Jason. Nasa kalagitnaan na ang kuwento. At may malaking pagbabago sa damdamin ng bida. Si Michael Brennan. Hinarap niya ang alaala ng kanyang anak, na si Jason, at nadama niya ang kontribusyon ng Pilipinas sa kapayapaan. Mayroon ding aspeto ng human drama dito na higit pa sa simpleng estratehiya. Oo. Sa kuwento, nag-iisa si Brennan sa kanyang hotel sa Maynila, nagdurusa dahil sa sakit ng nakaraan. Namatay ang kanyang anak bilang isang sundalo sa Iraq, at wala siyang mahanap na sagot sa tanong, ano ang isang alyansa? Gayunpaman, ang mga nakilala niya sa Pilipinas ang nagpabago sa kanya. Ang partikular na nakakaapekto ay ang pakikipagtagpo kay Ate Lita, isang voluntaryo sa libingan ng mga Bayani Heroes Cemetery. Ang kanyang pagdarasal para sa mga hindi kilalang sundalo na nalimutan ang utang na loob sa loob ng maraming taon ay sumisimbolo sa pagtitiwala at alyansa na nakaugat sa relasyon ng US-Pilipinas. Hindi lamang ito isang kasunduan sa militar, kundi isang ugnayan na nabuo sa puso ng tao. Tama iyan. At ang kuwento ay tumuon din sa teknolohiya ng Pilipinas. Binisita ni Brennan ang isang pasilidad ng hukbong dagat at doon niya nalaman mula kay Enger
Miguel Migs Torres ang mataas na kalidad at cost-effectiveness ng mga indigenous na solusyon sa depensa, tulad ng modernong frigate, potensyal na submarino ng Pilipinas. Dito niya sinimulang mapagtanto na ang mga materyales na ibinigay sa kanya ni James, ang lobbyist, na nagpuna sa Pilipinas, ay mali, isang kawili-wiling paghahambing. Sa isang banda, mayroong pagtitiwala sa pamamagitan ng grassroots na pakikisalamuha. Sa kabilang banda, mayroong pakinabang sa pamamagitan ng mataas na potensyal na teknolohiya. Ang proseso ng muling pagtatasa sa Pilipinas mula sa dalawang panig na ito ay inilarawan. Mayroon ding karakter na nagngangalang Smith mula sa Ministry of Defense na nagpapakita ng napakatigas at mapang-uyam na pananaw sa Pilipinas. Ang mga salita at gawin ni na Smith at James ay gumaganap bilang kontrabida sa kwento na naglalarawan ng mga puwersang nagtatangkang panatilihin ang lumang stereotype at mga nakamit na interes laban sa Pilipinas. Ang mga salitang, "nakulong pa rin ang Pilipinas sa nakaraan," ay maaaring sumasalamin sa mga maling pagkaunawa na nakikita sa ilang bahagi ng mundo. Ngunit ang tagpo kung saan sumasagot si Dr. Ramos na nagsasabing naglakbay ang Pilipinas bilang isang bansang mapayapa ay isang puntong kinasasabikan ng maraming mambabasa. At sa wakas, direktang pinilit si Brennan ni James. Kung magsusulat siya ng isang ulat na pabor sa Pilipinas, maaari siyang ma-promote, ngunit kung susuway siya, magdudulot ito ng kapahamakan. Gayunpaman, naalala niya ang katapatan na pinahahalagahan ng kanyang anak na si Jason at nagpasiya siyang isulat ang katotohanan ng walang takot sa panggigipit. Ang tanong ng kanyang namatay na anak, "Ano ang gagawin mo, Papa?" ang nagtulak sa kanya. Sa gitna ng banggaan ng personal na konsensya at ng malaking interes ng Estado, pinili niya ang tamang landas bilang isang tao. Ang kasunod na kasukdulan sa Washington ay lubos na nakakaintriga. Sa wakas, narito na tayo sa kasukdulan ng kuwento. Si Brennan, na naliwanagan matapos ang kanyang karanasan sa Pilipinas, ay bumalik sa Washington at hinarap ang isang briefing na nakasalalay ang kanyang karera. Ang kanyang mga sinabi ay hindi lamang pagsusuri, kundi isang uri ng propesiya. Oo, dumalo din si James, ang kalaban, sa briefing, at nagkaroon ng matinding debate. Ikinatwiran ni James na ang pagpapakilala ng Pilipinas ng mga modernong sasakyang pandagathal, submarino ay magpapawalang tatag sa rehiyon, ngunit sumagot si Brennan na ito ay magpapagaan ng pasanin ng US military at magpapalakas ng deterrence. Dito niya ipinakita muli ang mapa ng bangketa ng Pasipiko at ang track record ng Pilipinas ng kontribusyon sa kapayapaan. Sa tunay na politika, may iba't ibang diskusyon tungkol sa pagpapalakas ng depensa ng Pilipinas at pag-aari ng mga modernong kagamitan. Sa kwentong ito, sinusuportahan si Brennan ng Vice Chief Admiral Catla, ang pinuno ng US Navy. Ito ay isang napaka-interesanteng simulasyon ng kung ano ang mangyayari kung seryosong magpasya ang Amerika na palayain ang potensyal ng Pilipinas. Bilang resulta, sa kwento, gumawa ang gobyerno ng US ng isang makasaysayang desisyon na suportahan ang Submarine Acquisition and Modernization Program ng Pilipinas. At si James, na nagtatangkang siraan ang Pilipinas, ay naalis dahil sa pagkakabunyag ng hindi naaangkop na relasyon. Bagaman ito ay isang perfect evil na pagtatapos, ang huling linyang binanggit ni Brennan sa puntod ng kanyang anak, ang alyansa ay pagtitiwala, pagdanak ng dugo para sa isa't isa, at paninindigan, ay may malalim na bigat. Tama. Hindi lamang ito tungkol sa Pilipinas na nakakuha ng mga kahangahangang armas, kundi ang pagkilala sa kanila bilang isang mapagkakatiwalaang kapareha ang maaaring maging puso ng kuwentong ito. Nagtapos ang kuwento sa isang tagpo kung saan sinabi ni Brennan na ang dahilan kung bakit natatakot ang malalaking kapangyarihan sa Pilipinas ay dahil nagbago na ito. Maaaring medyo matindi ang salitang natatakot, ngunit sa kabilang banda, nangangahulugan ito na ang presensya ng Pilipinas ay hindi na maaaring balewalain. Hindi lamang ito tungkol sa ekonomiya at kultura, kundi ang pagiging self-reliant sa seguridad at pagiging pangunahing aktor sa katatagan ng rehiyon. Ang senaryong ito, na naglalarawan ng hinaharap ng Pilipinas mula sa pananaw ng dayuhan, ay maaaring maging magandang pagkakataon para sa atin na muling kumpirmahin ang ating posisyon.
Sumasang-ayon ako. Sa pamamagitan ng fiksyon, minsan ay napapansin natin ang mga lakas ng ating bansa at ang mga inaasahan ng internasyonal na komunidad na kadalasan nating napapansin. Ngayon, tinalakay natin ang isang kuwento tungkol sa Pilipinas noong 2026, ngunit ang katotohanan ay maaaring mas dramatic pa kaysa sa kuwentong ito. Panghuli, ang mensahe ni Brennan sa kanyang junior, si Jennifer, tingnan mo ng tama ang Pilipinas. Narito ang sagot, maaaring ito ay nakatuon sa ating lahat.